Sabi mga kababayan dito sa balita sa Manila Standard, Chinese mafia involved in Philippine rice smuggling. Sabi na. Mga minions talaga po mga kababayan ni Xi Jinping. Mga minions po ni Xi Jinping na barkada ni Mao Digsang. Ang salot po dito sa ating bansa, kinonfirm po ng Bureau of Customs. Hindi ako may sabi niya na, Bureau of Customs po ang nagsabi, Chinese mafia, sila po ang namimirwisyo dito sa ating bansa, nananabotahe sa ating ekonomiya. Sila po ang nasa likod ng rice smuggling. Pero niya Mr. Maravillas, di ba maganda yung naging resulta? Imbes na bumaba lang sa 20 pesos yung presyo ng bigas per kilo, libre na ngayon sa mga mahirap. Tama po kayo kasi yung mga nakumpiska ng Bureau of Customs, sako-sako pong bigas ngayon, libo-libong sako ng bigas, pinamimigay ng ating Pangulong BBM. First time in history po na mag-distribute ng sako-sakong bigas galing sa mga smugglers. BBM lang talaga po ang sakalam. Kaya yung mga nagsasabi na, asaan na niya yung 20 pesos per kilo na sinasabi ng Pangulong Bongbong Marcos? Hindi lang po 20 pesos per kilo. Libre na. Di ba? But before kong ibigay sa inyo yung kwentong ito, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell po para lagi kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo mga kababayan nitong ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas, the land of fear. Sabi dito po, the Bureau of Customs or BOC is looking into information that a Chinese mafia is supposedly involved in smuggling rice into the country. Chinese mafia. Sila po ang nasa likod ng smuggling. So during po a Saturday News Forum na ginawa sa Quezon City, BOC Director Bernie Enciso said they have received reports regarding the issue. So tama yung mga analysis natin, yung duda natin mga kababayan, na talagang mga Chinese businessmen, Filipino-Chinese businessmen o talagang Chinese businessmen. Hindi man sinabi dito pong Filipino-Chinese, kaya ang sabi rito, Chinese mafia. So mga Chinese talaga. So sabi rito, either they are on the side of financing, distribution, or other sides. They are present in many levels of agricultural smuggling anya. The Bureau of Customs is looking into all of this, sabi po ni Enciso. Pero sabi po ni Lawyer Marlon Agaceta, BOC's Chief of Staff, it was hard anya to determine the source of the smuggled rice and who were behind this. Mahirap talaga po kasi napakalakas nitong sindikato. Malakas po magbigay. Yan po ang dahilan kung bakit napakahirap talaga na buwagin ang sindikatong ito ng mga smugglers. Tama pa? Malakas magbigay. Meanwhile, President Ferdinand Marcos Jr. on Saturday said the country does not have a problem with its rice supply, only with issues related to its distribution. Kasi po, kontrolado ng kartel at malawakan yung
operation nga po ng mga smugglers po dito. Kaya sinertify niya, mga kababayan, yung isang bill in Congress as urgent na nagbibigay na mas mabigat na parusa sa mga involved po sa agricultural smuggling bilang economic sabotage. Napakarami pong bigas. Kita po ninyo yung libo-libong pinamigay ng ating Pangulong Bongbong Marcos noong mga nakarang araw. Sako-sako po. Ito po yung sa Camarines Sur. Kita ninyo kung gaano kadami. Sako-sakong bigas po. First time na nangyari yan, mga kababayan, sa history ng ating Panguluhan. Kita ninyo to? Tuwang-tuwa po yung mga tao. Libreng bigas, mga kababayan, galing sa mga smugglers. Tingnan ninyo, mga kababayan, yung mga binigyan ng mga bigas. Napakaraming tao po. Lahat tigi isang sakong bigas. Parte siya ng 42,000 na smuggled rice, mga kababayan, na nakumpiska daw ng Bureau of Customs doon sa Zamboanga City. May nakareserba pa yung gobyerno. Once na, mga kababayan, na patunayan na smuggled din yung 200,000 sacks ng bigas, yung galing po sa Bulacan, ayon, lahat yun ipamimigay ng ating Pangulong. Di ba? O yan po, mga kababayan, ang napakaraming bigas. Wala pong pagkukulang sa supply ng bigas. Napakaraming bigas, mga kababayan. Kontrolado ng mafia, Chinese mafia. Tingnan ninyo, mga kababayan, itong distribution ng bigas. Di ba? Ayun, mga kababayan. Talagang napakalakas ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kayang-kaya niyang buhatin yung isang sakong bigas. Di ba? Yan po yung distribution. Kaya yung mga naghahanap ng 20 pesos per kilo, anong 20 pesos per kilo? Libre na nga po at sako-sako pa yung pinamimigay ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa mga mahirap. Matindi. Kayang-kaya ng babae po. Sinusunong niya. Di ba? Ayan. Yan ang ating Pangulo. BBM lang talaga yung sakalam. Walang ganyan sa panahon po ni Maudigs. Di ba? Pila niya kayo. Ang dami niyan. 4,000 ito, mga kababayan, yung galing sa Zamboanga, yung distribution doon. Ito naman po, yung sa Camarines Sur. Kita niya ang nakaimbak na bigas. Napakarami po, mga kababayan. Ayan po, lahat ito pinamigay, mga kababayan, doon sa lugar ni Santa Mama. Napakaraming bigas, mga kababayan. Kaya naman po, mainit siyang sinasalubong ng mga tao. Pakita ko sa inyo, yan. Yan ang ating Pangulo. Mainit yung pagtanggap sa kanya ng mga Bicolanos. And other than that, mga kababayan, may mga kwan pa, may mga cheque pa na pinamigay. Milyon-milyon. Mga kababayan, mga cheque naman po yan. Pinamigay sa mga tao. You see?